Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa sandali pong ito ay sama-sama kaming nagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Panginoon, sa gitna ng kalungkutan at pagdadalamhati, alam namin na kasama ka namin sa bawat saglit upang ipagkaloob ang kapayapaan, ang kaaliwan sa naiwang pamilya ng Nanay Guring o aming Panginoon. Ito nga po ang huling sandali na makakasama namin ang kanyang labi. Patuloy mo pong gabayan, patuloy mong alalayan ang bawat isa at ang kanilang pananampalataya at pag-ibig, ang pagkakaisa, ang patuloy na magbibigkis sa buong pamilya sapagkat ito ang itinuro ng Nanay Guring o aming Panginoon. Maraming pong salamat sa patuloy mong pag-alalay. Samahan mo po kami sa aming pananambahan o aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kasama ang Diyos sa iyong paglakad, liligaya ka at uunlad. Magtiwalang lagi at di ka iiwan, sasamahan ka niya sa daan. Ang nais niya ay ating susundin, ganito ang tungkulin na ating gagawin. Magtapat ka lamang, hindi ka daranas, hindi ka tatakpan ng ulan. Ang takot at hirap, di mo malalasap, lalayo at sa'yo'y iwas. Ang nais niya ang ating susundin, ganito ang tungkulin na ating gagawin. Maligayang lagi, sama-samang tunay, lalakad na may kagalakan. Kung anong nais niya, di tayo susuway, sa galak natin siyang susundan. Ang nais niya, ang ating susundin, ganito ang tungkulin na ating gagawin. Atin pong pakinggan ang sulat ni Pablo sa unang Korinto, chapter 15, verse 17, na ganito po ang inyong mapapakinggan. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkaring ng bahaging ito ng banal na kasulatan. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu, buhat pa sa ulang-ulang,
sa ilang araw po nating pagsasama-sama sa pag-alaala sa buhay ng Nanay Guring. Ngayon nga po ang huling araw at ihahatid natin siya sa kanyang huling hantungan. Atin pong pakinggan ang mensahe mula po sa kanyang pamilya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang buong pamilya po namin ay taus-pusong nagpapasalamat sa pagpapadama ninyo ng pagmamahal sa aming Lola, Inay Guring. Sa pakikiramay niyo po sa amin, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Tunay nga pong ang buhay ng Lola ay masasabi naming pinagpala talaga ng ating Panginoon. Dahil sa kitang-kita naman po natin ngayon na maraming nagmamahal sa Kanya. Alam po namin nakapiling na siya ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Hindi na nahihirapan sa anumang karamdaman. Wala na siyang idinadaing na anumang sakit sa kanyang lupang katawan. At ang nararamdaman na lamang po niya ay yung kasiyahang walang hanggan sa piling ng ating Panginoon at sa piling na rin po ng lolo. Hanggang sa huling mga sandali nga po ng kanyang buhay, ay siya ay nagbabahagi sa amin ng salita ng Panginoon. Sa ospital po yun. Habang kami po ay mga nagbabantay, yun po ay salitan, ay yun at yun pa rin po ang sinasabi niya sa amin. Ang pag-ibig, kapayapaan ay sumainyo. Yan po ang kanyang mga binabanggit. Kung kaya nga po, sana sa ating mga naiwan niya dito, nawa po ay ang pag-ibig at kapayapaan ay sumaating lahat. Kahit wala na po ang inay, kahit wala na po ang lola. Sana po ay maalala pa rin natin siya kahit siya ay wala na. Yun lamang po. Tayo po'y sumandaling manalangin. Makapangyarihan at maibiging Diyos, kanlungan at lakas ng lahat na nagtitiwala sa iyo, palakasin mo po kami sa panahon ito. Ikaw na saklolo na may kapagabagan. Ipahintulot mo na sa iyo namin ilagak ang aming pagtitiwala upang ang aming mga diwa ay mapayapa at ang aming mga puso ay mang-aliw. Alang-alang sa aming Panginoong Jesucristo, ito ang aming dalangin. Amen. Sa pangalan po ng United Church of Christ in the Philippines, Batangas City, sa pamamagitan ng konsilyo nito, ng mga kaaniban, gayon din ng inyong lingkod, isang taos sa pusong pakikiramay ang ating patuloy na ipinababatid sa mga nagmamahal kay Inay Guring, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa lahat ng mga naririto na nagmamahal sa kanya. Sabi nga ng kanyang apong si Ate Abby, kapiling na siya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Inay Guring ay tunay na magulang ng bawat isa sa atin. Sa pananampalataya, ang katibayan, kasama at katuwang natin ang kanyang mga mahal sa buhay sa paglilingkod sa Diyos. Si Inay Guring sa tuwing aming hahatnan ng banal na hapunan o ng banal na komunyon, kasama ang ating ilang mga elders ng simbahan sa kaniyang tahanan, ang ngiti sa kanyang mga labi ay andoon
may pagtaas pa nga ng kilay. Andoon sa kanyang piling, bukod sa ilang mga apo at anak, kapiling niya ang kanyang banal na kasulatan o yung ating Holy Bible. At nakasipit doon ang mga liturhiya na ginagamit natin, na pasalubong naman ng kanyang mga anak galing dito sa simbahan. Noon pong mga huling mga araw, siya po ay nagkasakit. Dinalaw natin sa pagamutan na ibalik sa kanyang tahanan, at heto na nga, ang kalooban ng Diyos ang naghari para sa kanya. Nakita natin kung paano niya minahal ang kanyang mga anak, at ang pagmamahal na iyon ay ibinalik ng mga anak at nagmamahal sa kanya. Saksi po ang inyong lingkod, kaya po ito ang aking tinuturan sa bawat isa sa atin. Kaya naman, tayo'y narito para sa pagdiriwang ng pagpapasalamat sa buhay, sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos ng ating Inay Guring. Mga magulang at mga kapatid, ilan lamang po mga salita ang nais sabihin sa atin ni Pablo, lalo tigit sa sulat niya sa mga taga-Korinto. Ang tanong nga ay, bakit tayo tumitingin sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi nga, laging huwag niyong kalilimutan, sabi ng Inay Guring, ang magpasalamat sa Diyos. Manalangin at makakadama ka ng kapayapaan sa Kanya. Tayo kasi ay nagagalak na tinignan ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na mangmuli, sapagkat tayo hinango sa kasalanang ating ginawa. Bilang patotoo nito, patuloy nating sabihin, dapat lamang at patuloy na dapat baunin ng bawat isa sa atin yung salitang kapayapaan ang sumaatin. Ikaw, aming Panginoong Diyos, ang aming tahanan. Ito ang una na nais sabihin ni Pablo sa bawat isa sa atin. Tinitingnan natin ang ating Panginoong Diyos, isinilang sa isang tahanan ng mga hayop, pero nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Nagsagawa ng tahanang patutunguhan ng kanyang mga anak upang doon ay makasama niya ng walang hanggan, walang katapusan. Ang ating inaalala at iniaalay sa Panginoon o yung ating mga mahal sa buhay na nangamatay na, pinaglalaanan ng Diyos ng kanyang kalalagyan. Pangalawang sinasabi sa atin ni Pablo, yung ikaw, aming Panginoong Diyos, ay walang hanggan. Alam niyo po, ang pariralang ito ay tumutukoy sa pagiging walang hanggan ng Jesus na walang simula ni walang katapusan. Ang walang hanggan ay hindi nangangahulugang sinasakop ng panahon. Ang Diyos ay walang katapusan. Hindi itinuturo ng kasulatan na ang Diyos ay nabubuhay sa kalagayan ng panahon ng walang hanggang kasalukuyan, kung saan wala pang nakaraan ni pang hinaharap. Ang mga talatang iyon na mula sa Biblia ay nagpapatunay ng pagiging walang hanggan ng Diyos ay sa diwa ng pagpapatuloy at hindi ng walang kapanahunan.
Alam ng Diyos ang nakaraan at bilang nakaraan, ang kasalukuyan bilang ng kasalukuyan, at ang hinaharap bilang hinaharap. Pangatlong sinasabi sa atin ni Pablo sa hapong ito, mga magulang at mga kapatid, kung hindi muling binuhay ang ating Panginoong Jesucristo, tunay na hindi makakamit yung tinatawag na may buhay sa kabila ng kamatayan sa piling niya. Itinatangi ng ilan ang muling pagkabuhay ni Jesucristo sa katawan. Bilang tugon, sinasabi ni Pablo na kung si Kristo hindi muling binuhay, ay hindi magkakaroon ng kamatayan mula sa kasalanan. Malinaw na yaong mga tumitingin sa katotohanan ay muling pagkabuhay ni Kristo ay tumatangi sa kabuuan ng pananampalatayang Kristiyano. Sila ay may mga bulaang saksi na nagsasalita laban sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Ang kanilang pananampalataya ay walang kabuluhan. Sa makatuwid, hindi sila tunay na mga Kristiyano. Mga magulang at mga kapatid, gusto lamang sabihin sa atin ni Pablo at maging sa bawat isa sa atin na tunay na alalahanin natin si Inay Guring sa kanyang mga ngiti, sa kanyang mga salita, na huwag kalilimutan ang patuloy na manalangin sa ating Panginoon at kakamtan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Nais ko lamang pong ulitin ang sinabi ni Kuya Noli kagabi, panganay na anak ng Inay Guring. Ang minulat na pananampalataya ay kanilang dadalhin. Sila ngay noon pa'y nagsisimula na at hanggang ngayon ay kanilang ipamamana hindi lamang sa kanilang mga apo, lalo higit sa mga susunod na henerasyon. Ibig sabihin, hindi mawawala kailanman sa buhay nila maging sa ating pananampalataya ang paniniwala ni Inay Guring. Nais ko pong tapusin sa salitang tumitingin tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat pakinabang ang kamatayan. Ang mga tunay na mananampalataya na namumuhay sa kalooban ng Diyos ay hindi kailangang matakot sa kamatayan. Alam nila na ang Diyos ay may layunin sa kanilang buhay. At kapag ang kamatayan ay dumating, katapusan lang ito ng kaniyang misyon sa lupa at pasimula naman ng isang mas dakilang buhay na kasama ang Kristo. Patuloy nating damhin ang presensya hindi lamang ng ating Panginoong Jesucristo, lalo tigit ng Espiritu ng ating Inay Guring sa ating mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ating ipahayag at pagtibayin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na buktong niya, Panginoon natin na sa iwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kautulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing, sa ikatlong araw na buhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang naganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Akin pong inaanyayahan ang mga mahal sa buhay, kanyang kapatid, kanyang mga anak, manugang, apo, na lumapit sa labi ng ating Inay Guring. Habang inyong pinagmamasdan ang labi ng Inay Guring at ng bawat isa sa atin na naririto, pakinggan po natin ang salita mula sa mga salmo. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahinglayan sa mainang pasulan. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ni ang bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ang ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang doxolohiya. Ay papurihan at ng Espiritong Banal ng mga taong nilalang at ng tanan sa langitan. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid, ang tumitingin sa kamatayan na may kagalakan ay makapanghahawakan sa kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid, atin na pong dadalhin sa huling hantungan ang labi ng ating Inay Guring. Makikisuyo po na makikidala ng liturhiya at tatapusin po natin ang ating ritual, ang ating pananambahan sa sementeryo. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng Diyos.
Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Even the dark, the light of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. 'Cause I will be here when you feel like being quiet, when you feel like speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the wind and losing, trying, we'll be together. 'Cause I will be here.